si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang bilang economic advisor. Kaya dito magtataka tayo, bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente? Kinalauna nakita namin kung bakit niya ito ginawa para masabi niya sa buong bürokrasya, sa AFP, PNP, DEAP, na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang. Noong 2017, ito na ngayon si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto na nag-raid noong 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yon at sinabi na si Michael Yang isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Nung panahon na yon, hindi alam ni Colonel Asierto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report. Nais niyang impormahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan, nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Asierto, binaliktad niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Asierto si Yang at isang Alan Lim na nasa likod ng nadiskubre nilang malaking Shabu Laboratory sa Davao noong 2004. Sabihin mo yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Yan totoo. Humingi ng tulong si Asierto sa isang religious group dahil may plano umanong ipaligpit siya sa halagang 15 milyong piso. Si Colonel Asierto ngayon ang pinagbintangan na isang drug lord at siya ay pinapapatay sa publiko. Sa takot ni Colonel Asierto, siya ay nagtago hanggang ngayon. Siya na rin ay isa sa mga titistigo sa International Criminal Court. Sa madaling salita, habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagpatay sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na nasa loob ng kulungan, na ito ay naisalaysay dun sa Quad Committee hearings. Nasa likod pala nito ay i-import nila ang mga shabu sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy. Ito ay dinadaan sa customs para makontrol nila ang supply galing sa ibang bansa. Merong isang beses yung sa magnetic lifters, nakita na mismo ng mga K9 positive na merong shabu, pero at binabaliwala ni Duterte at ina-arbor kung sino man. They were assuming that for those metal magnetic contained, so the borehole, there was nothing there. It was pure speculation. Ayon sa PDEA, naabutan nilang butas at walang laman ang lifters dahil naiposilit na ang droga palabas ng warehouse. Kaya ni isang drug lord ay walang nakasuhan doon sa mga tone-toneladang mga na-import na shabu. Ang nagpapasilitate nitong lahat, una-una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Mans Carpio, ang Customs Commissioner Nicanor Faeldon, at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Ang nangyari ngayon, ang mga hindi kasama dun sa kanyang sindikato, ito yung mga pinapatay. Kaya akala nung mga kababayan natin na talagang may nangyayaring patayan ng mga involved sa illegal drug.